So, good afternoon po, sir. Bali, ang re-report ko po ngayon ay tungkol sa club foot condition. So, ano nga ba yung term na club foot? The term club foot is used to describe a common deformity in which the foot is twisted out of its normal shape or position. Any foot deformity involving the ankle is known as talipes, derived from talus meaning ankle and pes meaning foot. So, ang term daw na club foot ay ginagamit upang ilarawan ng isang karaniwang deformity kung saan ang paa ay napilipit sa normal nitong hugis or posisyon. So, ano bang deformity ng paa daw na involve yung bukong-bukong ay tinatawag na talipes na nagmula sa talus na ang ibig sabihin nga po ay bukong-bukong at yung pes naman po ibig sabihin ay paa. So, ano ang definition ng club foot? Club foot is a common type of birth defect that affects muscles and bones in the feet. Instead of being straight, a club foot points down and turns in. This twisting causes the toes to point toward the opposite leg. A baby can be born with a defect in one or both feet. So, ayun nga po, ang ibig sabihin ng club foot or talipes equinovarus ay isang karaniwang uri ng depekto sa kapanganakan na nakakaapekto sa mga kalamnan at buto sa paa. So, dahil sa halip na tuwid, ang isang club foot daw ay tumuturo pababa at lumiliko. So, ang pag-twist na ito ay nagiging sanhi ng pagturo ng mga daliri sa tapat ng binti. Bali, ang isang sanggol ay maaaring ipanganak na may depekto sa isa or sa magkabilang paa. Ayan, katulad po dito sa picture na to, etong isa, infant with unilateral club foot. Ibig sabihin po, isa lang yung may depekto sa kanya, isang paa. And then dito naman sa kabila, infant with bilateral club foot. Ibig sabihin, dalawa yung may defekto sa kanya rito. So, incidence occurs approximately in 1 to 2 of every 1,000 live births. In affected families, club feet are about 30 times more frequent in offspring. Male are affected in about 65% of case. So, ibig sabihin, sa 1,000 pinanganganak daw, ang mga nagkakaroon nito ay 1 to 2 ng mga batang isinisilang. Tapos, yung mga may family history na, ayan, naapektuhan din yan. At mas common dito yung mga lalaki. Ano yung mga risk factors niya? Include sex. Club foot is more common in males. Family history, if either one of the parents or their other children have had club foot, the baby is more likely to have it as well. It also more common if the baby has another birth defect. Smoking during pregnancy. If a woman with a family history of club foot smokes during pregnancy, her baby's risk of the condition may be 20 times greater than average. So, ayan nga, mas sinasabi na karaniwan daw dyan yung mga lalaki nagkakaroon. And then, sa family history, kung meron sa family nila ang may ganyan, may club foot condition, pwedeng yung isisilang din ay magkaroon din. And then, yan yung mga naninigarilyo habang nagbubuntis. Mas malaki ang chance na ang baby sa loob ng sinapupunan ay magkaroon ng birth defect. Ayan, not enough amniotic fluid during pregnancy. Too little of the fluid that surrounds the baby in the womb may increase the risk of club foot. Getting an infection or using illicit drugs during pregnancy, this can increase the risk of club foot as well. So, ayan, ibig sabihin, not enough amniotic fluid. Kulang siya sa panubigan, sa sinapupunan. Kaya, pwede rin magkaroon ng defect ang baby. And then, yung mga iniinom na mga bawal na gamot na hindi naman prescribed by doctors, yan, bawal din po yan.
kasi makaka-apekto yan sa baby. So, ano yung causes niyan? The cause of clubfoot is unknown, but it may be combination of genetics and environment. So, bali, ang causes daw niyan or sanhi, hindi naman alam yung dahilan. Ngunit maaari itong combination ng genetics at environment. Ibig sabihin, yun nga, kapag nasa genes na talaga, ng may family history, may possibility na magkaroon ng ganitong condition. And then, isa pa dyan sa mga pwedeng sanhi, yun nga, yung posisyon sa matres ng sanggol. Posisyon ng sanggol sa matres habang nasa sinapupunan. Then, nadadagdagan din ng mga ganitong condition sa mga batang may neuromuscular disorder tulad ng cerebral palsy at spina bifida. So, ano nga ba yung cerebral palsy? Ito yung isang neurological condition na nagdudulot ng hirap or kawalan ng balanse at normal na paggalaw ng iba't ibang parte ng katawan. And then, yung spina bifida naman, yun yung kapansanan sa kapanganakan na nangyayari kapag ang gulugod or spinal cord ay hindi nabubuo ng maayos. And then, yung neuromuscular disorder naman, ito yung panghihina ng mga kalamnan na maaaring humantong sa mga problema sa balanse, sa paggalaw, pag-cramps at pagkawala ng kalamnan. Ayan, isa pa sa mga sanhi nito ay ang amniotic band syndrome or ABS. Ito ay isang kondisyon na lumalabas habang nagbubuntis pa lamang. So kapag ang iyong sanggol ay nasa sinapupunan pa lamang, siya ay nababalutan ng tinatawag na amniotic sac na naglalaman ng amniotic fluid. Yun yung panubigan po. Bali, yun yung nilalanguyan ng baby sa sinapupunan. Then, isa pa sa pwede maging causes niyan yung oligohydramnios, na ibig sabihin, kulang nga sa amniotic fluid. And then, dito naman po tayo, meron siyang mga types. May types po yung clubfoot. Ito yung Talipes varus, ibig sabihin baliktad or baluktot papaloob. And then yung Talipes valus naman, baluktot papalabas. Yung Talipes equinus, ito yung pagbaluktot ng daliri ng paa ay mas mababa kaysa sa sakong. Ayan. And then yung Talipes calcaneus naman, yung mga daliri niya ay mataas kaysa sakong naman. Baliktad naman siya dito. And then sa Talipes equinovarus naman, papaloob siya na nakapihit ang talampakan ng paa or plantar or naka-plantar flex siya. Ayan. Ayan. Yan yung mga ibig sabihin ng mga types ng clubfoot. Talipes varus, there is an inversion or bending inward of foot. Talipes valgus, there is an inversion or bending outward of foot. Talipes equinu, there is plantar flexion and toe is lower than heel. Talipes calcaneus, there is dorsiflexion and toe higher than heel. Talipes equinovarus, the foot is in plantar flexion, cavus and adductus and hindfoot demonstrate. So, next po, yun sa treatment. Surgery used to be the main treatment for clubfoot. But orthopedic surgeons, doctors who focus on conditions of the bones, muscles, and joints now prefer the Ponseti method. This is done in 2 phases. So, yan, meron po tayong 2 phases. Yun yung Ponseti method na mas ina-advise po ng mga doktor na gawin kaysa po sa surgery. Yung casting phase, unang-una, which gradually moves the foot to the correct position. And the bracing phase, which makes sure it stays there. Ayan po. So, bali kasi dati po, ang operasyon ng pangunahing paggamot para sa mga may clubfoot. Pero ngayon, mas gusto na nila yung Ponseti method. Ayan po, bali yung casting nga, unti-unting gumagalaw yung mga paa niya sa tamang posisyon. Bali dyan sa pamamagitan ng casting phase. Tapos yung bracing naman, para matiyak yung pananatili ng paa na hindi madideform ulit. Ayan. Casting usually starts when a baby is a week or 2 old.
The baby will wear a series of 5 to 7 casts over a few weeks or months. When the foot is in its final correct position, the baby is fitted with a brace. Ayan po. Bali, ayan yung pinaka-treatment niya over 4 to 6 weeks. Yan yung stage 1, stage 2, ayan, stage 3, medyo okay na siya, stage 4, and then stage 5, yun yung maayos na siya na form na siya. So, ang casting ay sinisimulan kapag 1 week or 2 old. 2 old na si baby. Ayan. Bali, nagsusuot siya ng cast 5 to 7 cast sa loob ng 4 to 8 weeks. Bali, sa loob ng 4 to 8 weeks na gamutan, ito ay sapat na. Ibig sabihin, 4 to 8 weeks, okay na yon para ma-form yun ng maayos yung deformity ng paa ni baby. Then, kapag ang paa naman, yung nasa huling tamang posisyon na, dapat lagyan na ito ng brace pagkatanggal ng huling cast. Para hindi na bumalik sa deformity yung paa nito. Ayan. So, ang mga procedure sa pagkakasting, dapat ang paa ay malumanay na hinihilot sa loob ng 1 minuto bawat linggo para uminat ang maikli at masikip na litid at ligament sa loob, likod at ilalim ng paa. Pagkatapos ang isang cast ay nilalagay mula sa mga daliri ng paa hanggang sa singit. Ayan, hanggang dyan sa singit. Ang cast ay nagpapanatili para maiwas to or ma-form ng tama ang deformity ng paa. Ang paggamot ay dapat nagsisimula sa loob ng una or ikalawang linggo, 1 to 2 weeks, pagka silang pa lang ni baby. Para masamantala yung pagiging lastiko niyang mga kalamnan niya habang baby pa siya. Ibig sabihin malalambot pa, madali pa siyang maiayos. And then, ayan nga, paano alagaan yung mga cast? Yung may cast na siya, paano siya alagaan? Bali, kailangan susuriin yung sirkulasyon ng paa bawat oras para sa unang 6 na oras matapos ang paglalagay ng cast. At pagkatapos ay 4 na beses sa isang araw, malumanay na pipindutin ang daliri sa paa. So, pipress mo siya yung paa. Pagkatapos, pag pinress mo kasi siya, mapapansin mo na magwa-white yung paa niya. So, dapat bumalik ka agad yung kulay ng dugo. Bumalik ulit yung daloy ng dugo niya. So, ibig sabihin nun, maayos ang daloy ng dugo sa paa. Kung ang mga daliri naman ay umiitim at malamig naman pag hinipo mo siya, maaaring ang cast ay masyadong mahigpit. So, kung mapapansin po yun, dapat i-consult yun kay doktor para masuring mabuti or ma-check yung cast niya kung maayos ba yung pagkakalagay. And then, laging i-check din yung pagitan ng dulo ng mga daliri sa paa at sa dulo ng cast. Dahil kung ang mga daliri ng paa ay umuurong pabalik sa loob, ibig sabihin nun, lumuluwag yung cast niya. So, ibig sabihin, kapag lumuluwag, hindi na nagiging maayos ang koreksyon ng paa. Ito din ang maaaring lumikha ng sugat sa balat, kaya dapat i-consult pa rin siya kay doktor para malaman kung kailangan ba itong baguhin or palitan yung cast niya. Ayan. And then, kailangan laging malinis at tuyo yung cast. Pwede yan punasan ng isang bahagyang tela kung ito'y marumi naman. And then, ang cast ay dapat ipatong din sa isang unan or malambot na paa hanggang tumuyo or tumigas. So, sa ting may higa si baby, ipapatong lang siya sa unan. Papatong lang yung may cast. Sa unan yung may cast. And then, siguraduhin na lampas sa unan yung takong niya. Para, kasi yun yung pumipigil sa presyon na maaaring maging sanhi ng pamamaga at sugat nito. Yun.
Panatilihin din malinis yung kas niya sa pamamagitan ng madalas na pagpapalit ng lampin or diaper. Ayan, diaper niya. Then, upang maiwasan ng ihi or dumi na makapasok sa loob ng kas, mas mainam na gumamit ng disposable diaper, lalo na ang klase ng mga may garter sa binti. Yan, mas okay yung mga ganyang disposable diaper. So, kapag may napansin kayong kakaiba habang nakasuot ng kas, for example, mabahong amoy na nanggagaling sa loob ng kas, mamula-mulang balat or sugat sa gilid ng kas, mabagal na circulation ng dugo sa daliri ng paa, yung katulad kanina, yung pag-press nga. Dapat yun, bumalik ka agad yung dugo niya. Ganon, yung circulation. Tapos pagka napansin yung maluwag yung kas, o kaya nilalagnat si baby ng 38.5, yung hindi mo naman maipaliwanag kung bakit nilalagnat, hindi naman dahil sa ubo at sa sipon, so kailangan po yun i-consult kay doktor. Ayan, bali ang kas po ay pinapalitan bawat 5 hanggang 7 days. And then, yung isa naman na treatment natin, yun yung foot abduction brace. So, ayan po, bali ang foot abduction brace ay isang espesyal na sapatos na nakakabit sa dulo ng isang aluminum bar. Ayan, ang agwat ng sapatos ay katumbas ng lapad ng balikat ng baby, ng bata. Ang sapatos ay binago ng bahagya upang ito ay dumulas mula sa aluminum bar. Ang foot brace ay kailangang isuot ng 23 na oras sa isang araw. Ibig sabihin, 23 hours siyang susuot sa loob ng isang araw sa loob ng 3 buwan. Ito ay susuot lamang tuwing gabi or tuwing matutulog ang bata kapag naka-4 na 4 to 5 years na siya. Ayan. Bali, ang foot brace ay ginagamit lamang kapag naitama na yung club foot. Tinatama lang kapag naitama na, saka mo pa lang siya ikakabit sa pamamagitan ng kas or paghiwa or paghati ng Achilles tendon. So, ibig sabihin, kahit naitama na ang club foot, ito ay maaaring bumalik hanggang bata ay naging 4 taong gulang. Ang foot abduction brace ay napatunayang 95% effective. Bali, 95% effective ang paglalagay ng foot abduction brace upang maiwasan ng pagbabalik ng deformity ng paa. Basta tama lang po yung paraan na gagawin sa pagkakabit nito. Ayan po. So, yung mga tagubili naman dito sa pagsusuot ng foot brace, dapat cotton na medyas na nababalot sa buong paa yung palaging gagamitin. So, kapag ka nagliligalig po yung nagliligalig sa pagsuot ng foot brace, unahing ilagay ang apektadong paa sa sapatos bago ilagay ang pangalawang paa. So, kung sumisipa naman ang baby, simulang isuot ang paang hindi apektado bago isuot ang paa na may club foot. Hawakan ang paa sa sapatos at unang higpitan ng tali sa may bukong-bukong. Suriin na ang takong ng bata ay nakaakma sa sapatos sa pamamagitan ng paghila ng mababang parte ng binti pataas at pababa. Ayan, maging sigurado na ang lahat ng mga daliri sa paa ay tuwid at walang nakabaluktot hanggang sa ikaw ay tiyak na sigurado na. Maaari nang guntingin ang parte ng medyas upang mga daliri ng paa ay iyong nakikita. Ayan. Ayan yung two-face niya. And then, eto naman yung Achilles tenotomy. Bali, is a procedure that involves cutting the Achilles tendon for the treatment of club foot in children.
Ito naman, ito yung Achilles tendon niya. Ayan po yung Achilles tendon. Bali, yan yung, kung ang club foot ay bumabalik sa loob ng unang 2 to 3 years, ang lingguhang paghilot ay at paglalagay ng kas ay maaaring simulan uli. So, nilagyan na ng kas, nilagyan na ng brace. Kapag bumalik uli siya sa 2 to 3 years, uulitin uli sa simula po yung paggawa ng paglalagay ng kas at paglalagay ng brace. And then, kapag sobrang higpit na yung ano niya at hindi na makuha sa ganon, gagamitan na po siya ng surgery. Dito, ang Achilles tendon, ito, or litid niya ay hinihiwa or hinahati na sa pangalawang pagkakataon. Ito ay tinatawag na Achilles tenotomy. Ayan nga. Ito ay isang minor surgery na kinakailangan lalo na kung ang bata ay mas matanda kaysa sa 3 taong gulang. Ito ay ginagawa upang maiwasan ang mga karagdagang pagbabalik ng club foot. Bali, ito yung operasyon na to, ito yung binubuo ng paglilipat ng isang litid o anterior tibialis mula sa loob ng hangganan ng paa sa gitna ng paa. So, may mga malulubhang club foot, may mga 5 to 10% ng mga bata na ipinanganak na may malubhang club foot, kung saan ito ay maikli, pintog at may mga litid at ligaments na sobra ang tigas at higpit. Kaya hindi ito nagagamot ng pagmamanipulate at paglalagay ng kas lamang. Kaya yan, isi-surgery siya. Kaya ang mga malubhang kaso ay sumasailalim sa surgery upang maitama ang deformity nito. So, ayan po, may mga prevention tayo dyan. Paano natin may iwasan ang pagkakaroon ng mga ganitong defect. Because doctors don't know what causes club foot, we can completely prevent it. However, during pregnancy, things to limit baby's risk of birth defects include not smoking or spending time in smoky environments, not drinking alcohol, avoiding drugs not approved by your doctor. So yan, ibig sabihin, wag daw manigarilyo habang nagbubuntis pa lamang at iniwas sa mga mauusok na lugar. At wag din uminom ng mga alak at wag din uminom ng mga gamot na hindi naman approved ni doctor kasi makaka-apekto po yan sa baby. And then ayun nga po, tandaan natin na mas madaling itama ang mga ganitong kondisyon habang ang bata ay sanggol pa lamang. And then, ang pagkonsulta sa doktor na dalubhasa sa Ponseti method ay makakatulong para maiwas to ng tama ang deformity at may iwasan ang possibility na maoperahan ang isang bata. Ayun lamang po, sir. Thank you po.